Simula nung bata ako, nakaranas kami ng talagang mahirap na buhay. So, naka-focus ako na dapat makapagtapos ako ng pag-aaral. May goal po talaga. Dapat makapagpagawa ako ng bahay. Dapat maiahon ko sa hirap yung mga magulang ko, lalo na huwag susuko. May mga mahirap, may mga obstacles na darating along the way, may mga difficulties, pero ang kailangan mo lang naman gawin is pagpatuloy mo lang kung ano yung magandang ginagawa mo. Ako si Jennifer Francisco de la Cruz, nagmula sa hirap, nagsumikap, hanggang sa umunlad, at ito ang aking kwentong kabarangay. Kasama natin ngayon si Jennifer de la Cruz para talaga namang maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa amin dito sa iyong cute na tahanan. Bati ka naman sa ating mga kabarangay, Jen. Hello po mga kabarangay. Magandang umaga po kahit na maulan. Totoo! Tag-ulan na talaga. Eto na nga, my friend. Bago daw nagkaroon sila ng ganito kagandang tahanan, ay dumaan muna kayo sa talagang rough roads. Oh. Maraming Kasing mga rough na mga pinagdaanan. bako-bako dyan sa dinaanan namin. Opo. Ganun ba yun? Saka kasing, Yes po. kasing liit pa ng butas ng karayom yung pinasok nyo. Opo. Paano? Mari mo ba yung kwento sa amin? Bata pa lang po kasi ako, talaga pong nakatira kami. Actually, hindi po dito, doon sa bahay ng sa father ko. Barong-barong lang po talaga. So, lumaki ako sa hirap. Saang lugar ito? Jen? Doon po sa Lingunan. Lingunan. Opo, taga-Lingunan po talaga kami. So, naglalakad ako pagpapasok ako sa eskwelahan. Minsan may baon, madalas wala. Pero okay lang. Lumaki ka rin ba na puro itlog? Iba't ibang klase ng itlog? O minsan... Actually, ma'am, hindi. Lumaki ako sa lumaki ako sa sabaw ng yung kanin sasabawan ng mainit na tubig tapos lalagyan ng asukal. Yes. Masarap na po sa akin yun. Tuwing bagong taon lamang po kami nakakakain ng fried chicken. Saka gusto ko sila Sa yung... mga special na okasyon lang. Sa special na okasyon. Gusto ko sila yung Opo. minsan may baon, madalas wala. Opo. Nung nag-college po ako, sa PUP po ako nag-aral. So, Santa Mesa. Yes. So, talaga pong Ang tinitipid ko yung baon mga ko. mahihirap na mga mamamayan. Opo. Maraming salamat sa PUP. Sila lang Opo, po talaga maraming nagbibigay salamat. pag-asa sa atin. Yes. Magkano yan mo noon? 350? Ano po, 500. 200 po yung tuition ko. Ano pa yun, ma'am? Sinusure ko na talagang Dean's Lister ako para po maripan ko siya. Totoo naman. Opo. Naman. Kasi kailangan ko po siyang maripan kasi pandagdag baon din po. Oo, saka dapat ma-retain yung scholarship na yun. Opo. Matindi rin talaga. Opo. Okay. Ang course po na tinake ko sa PUP is Bachelor of Science in Business Administration. Major in Marketing. Yun po. So, doon po, po ako, top college scholar, top university scholar. Kasi Trinabaho mo talaga ito lahat. Opo. Talagang nagsusunog ako ng kilay Correct. yung time na yon. Kasi ang goal ko po talaga, makaahon sa kahirapan, Mhm. matulungan ko po yung mga magulang ko. Kasi at that time, ang father ko po ay tricycle driver. Tapos po, ang mother ko po is nag-factory worker. Tapos naglalabada po siya. Ang kwento nito bukod sa magulang, tinutulungan ka rin ng... Opo, yung tita ko Tita po. mo. Tita. Opo, Oh, tita shoutout ko sa po. mga titang tumutulong sa mga Yes! pamangkin. Shoutout sa mga magigiting na mga tita! Opo, Ano sa pangalan akin. ng tita mo? Ang tawag po namin sa kanya, Diche Leoni Francisco. So, siya lang po kasi nakatapos sa kanilang magkakapatid. Fist bump. Opo, yun. Paano Kaya ako po, dyan? Tita Edith, tinutulungan shoutout niya sa mga po tita kami. tumutulong sa mga pamangkin nun. Tapos, nung nakatapos ka na, naging easy ba sa inyo? Nung nakatapos ka, naging madali ba? Hindi po. Actually, Diba? pagka-graduate ko nga lang po, after 1 week, nagtrabaho na po ako. Tapos yun, after 6 months, na-promote po ako as retail account manager sa unang kumpanya na talagang Pinasukan mo. nagtiwala sa akin. After 1 year, naipagawa ko na po yung barong-barong Galing. namin. Galing mo. And then after more than a year, nagkaroon po ako ng pinakauna kong bagong sasakyan. Yun po. Tapos po noon, nagtuloy-tuloy na po. Napunta ako sa ibang industry naman. And then, pupunta po ako abroad. Doon ko na po na-try na business with pleasure. Kasi nakakapunta ako abroad for free. And then within dito po sa Philippines, sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas, for free po yun, all expense paid. Tapos yung mga sasakyan ko po, binibigay lang po siya sa akin ng company. Yeah. Kasi part po siya ng Again, ko.
trinabaho mo pa rin. Yes po. Kaya alam mo, mas gusto ko yung sinasabi ng mga tao. Minsan, hindi naman nakaka-offend, pero minsan ang hindi ko gusto yung sasabihin na parang ang swerte mo. Swerte, opo. Because it's not true. Walang ganon. Opo. You really work for it. Oo. Like walang araw, 'di ba? Ay, puro araw sa'yo kahit gabi na, Opo. 'di ba? Parang ito, di ba? Ito talagang pinlano mo to. Oo. Ginusto mo to. Yes po. Di ba? May vision ka eh. Di ba? Opo, May direction opo. ka. Akala po kasi, ang nakikita lang po kasi ng tao sa success, yung pang-ibabaw, maganda yung bahay mo, maganda yung Tsaka pananamit mo. minsan yung yung okay ka na. Yes po. Hindi nila nakita Opo. yung hirap mo. Yung ilalim na, Yeah. madaling araw na po ako natutulog, Yes. na there was a time po habang binibuild po namin yung business namin, nagtatrabaho ako sa umaga, so office 8 to 5. Pag uwi ko po sa bahay, inaayos ko po yung mga documents nung galing sa store namin. Kasi yung Yes. husband ko po, siya naman po yung in charge sa operation ng store. So, yun po, ganyan po yung ginagawa po namin. Tapos, nag-start po kasi kami dun sa business namin na wala po akong kapital. Laway lang po ang kapital Actually, ko. no, it's tiwala. Opo, Nagtiwala tsaka tiwala. Nakita ng boss mo. Kasi ang pagkakaalam ko, parang boss mo ang nagbigay ng chance. Yes sa'yo. po, opo. Diba? Bali, parang one time kasi, sabi ko parang gusto ko na naman na mag-shift sa parang Diba? what it feels like to be a employer. Yeah. Mahirap pala. Sobrang hirap pala. Tapos, Mas kinausap mahirap ko po. kasi may mga tao ka na. Opo, kinausap ko po yung boss ko one time. Tapos, nag-propose ako sa kanya. So, sabi ko, baka po pwede naman na ganito. Mag-apply ako sa iyo as dealer, blah, blah, blah. So, hanap ako ng peso. Pero hindi ka ako maa-affect yung work ko. Kasi ang mag-focus po dun sa negosyo namin is yung asawa husband mo. ko. Kasi meron din po siyang experience when it comes dun sa... Shoutout natin si husband. Ano pangalan ni Ang husband? name po ng husband ko is Edward De La Diba? Cruz. Kailangan Oo. din ng partnership na maayos. Opo, Kasi kung opo. hindi naman niya kakayanin yun, my friend. Papasok sa trabaho, siya pa rin mag-negosyo. Tama. Pag-usapan natin yung negosyo. Ah. Negosyo. So Opo. ngayon, ano na ang yung negosyo? So, and bali po kumusta? nung after pandemic, medyo nung pandemic, lahat nabago yung priorities and all. So, decide na po ako na magpaalam kay boss, and then nag-focus na lang po kaming mag-asawa dito po sa business po namin. So, ang business po namin is mga retail store po ng tiles. Ito po, yung sa Yung mga flooring tiles, namin, yeah. sanitary wares, mga finishing products for building and construction. Mm-hmm. So, right now po, meron po kaming iba-ibang mga stores. Tawag dito, meron po sa Bulacan, meron po sa North Caloocan, pero basically more of Bulacan area po talaga. Ang ganda kasi alam mo, parang ang negosyo mo ay may kinalaman sa paggawa ng bahay. Ng tahanan, opo. Ng tahanan. Opo. Na kung tutuusin, ang kwento mo noon, ang tahanan nyo noon ay Barong-barong. barong. Opo, maliit po talaga. May silong kami, kawayan yung flooring namin. Binabaha actually sa loob kapag po umuulan kasi umaapaw po yung kanal. So yun po, namulat ako sa ganon, sa hirap po talaga. Okay. Ito nga yung sinasabi ko na minsan, parang minsan ipagpapasalamat ko na naging mahirap ka. Gusto kong malaman sa'yo kung ikaw ba ganun din. Opo, nagpapasalamat ako kasi doon po ako natuto eh. Yeah. Doon ako lumakas. Tsaka, yun po yung nagsuserve sa akin ngayon na parang mamotivate po yung iba, lalo na po yung mga bata na okay lang maging mahirap, hindi naman kasalanang maging mahirap, pero you have to do something para hindi ka mamatay na mahirap. Kasi pag namatay ka na mahirap, ikaw na yung may problema nun. Kasi naniniwala po ako, tama yung sabi mo, Ma'am Love, kailangan mong pagtrabahuan. Oo, paghihirapan mo. Planuhin, Opo, pagtrabahuan. opo, yun po. Kaya ngayon po, so parang isa din sa mga pangarap ko is yung tumulong po sa ibang tao. Ibalik yan. In our own little way, namin pong mag-asawa. Like, nagsistart po kami sa mga empleyado po namin. Halimbawa po, tinutulungan po namin kahit papano na magbigay pagpasukan. Nagbibigay po kami ng konting upang Yan yun. pambili po ng gamit ng mga bata. Kasi nakaka-relate ka, 'di ba? Nakaka-relate ka sa pinagdadaanan ng mga empleyado mo ngayon eh. Kaya Opo. madali for you na alam ko 'yan, kaya kailangan nating pumayuda. Opo, opo. Marami akong kakilala, share ko lang, marami akong kakilala na katulad mo na alam mo yung lalong umaasenso kasi Kasi, 'di 'di ba? nagsishare. Yes. Totoo yan. Sabi nga nila, ano pa yung ipampupuno mo sa kaban mo kung punong-puno na. Kailangan daw pag punong-puno na yung kaban mo, Magbawas. magbawas ka para Opo. mapupuno ulit. Dahil tuloy-tuloy, hindi lang ikaw yung nagiging progresibo, pati yung mga tao sa paligid mo natutulungan. Opo.
Ito, so, successful lang ng mga negosyo, Yes. tuloy-tuloy lang umaandar. Opo. May plano ka pa raw bumalik sa pag-aaral? Opo, actually, isa po talaga sa pangarap ko ay mag-masteral and then mag-doctorate. Kasi natatandaan ko po yung mga professor ko po tsaka mga chairperson po sa PUP. Shout out po sa mga taga-PUP. Ano po, gusto nilang bumalik ako as professor. Gusto ko rin po talaga magturo. Kumbaga, bata pa lang ako, isa po yun sa pangarap ko. Kumbaga, isa siya sa mga checklist ko na gusto kong matupad. Kasi halos lahat actually po natupad ko na except na lang po dyan sa pagtuturo po. At saka gusto ko pong tumulong po talaga sa mga tao. In my own little way po. Basta kung saang maliit na paraan lang po na makatulong po, hindi naman po necessary na pera or something. Basta po makatulong po. Lalo na at ang dami mong mga learning na pwedeng ma-share. Yung Opo. personal na pwede mong ma-share sa mga estudyante. Opo, opo. Ganda. Sa dami ng mga natamo mo sa buhay na magaganda, anong ipinagpapasalamat mo? Nagpapasalamat po ako kasi binigyan niya po ako ng hindi man perpektong nanay at tatay, lumaki naman po kami sa hirap, pero alam ko pong binigay po nila yung best nila para po maigapang po kami, mairaos po yung aking pag-aaral lalo na kasi sabi ko nga po talagang may mga pagkakataong pumapasok ako nang wala po akong baon, walang laman yung tiyan ko, pero okay lang, go lang. Kasi ano po alam ko namang hindi yun magtatagal Alam ko pong maaabot ko po yung mga pangarap ko para sa kanila. Tsaka alam mo, nakikita mo yung mga magulang mo responsable. Hindi naman po sila pakaam-kaam lang. Hindi Yun po. ang masakit. Pero pag nakikita mo na lahat kayo, nagtatrabaho, ginagawan lahat ng paraan, yung magulang mo lalo, di ba? Yung mga yan, di natutulog kahit nagtatricycle. Minsan, kahit umuulan, bumabagyo, nagtatricycle pa rin. Opo. Mapupush ka rin. Opo. Ma-appreciate mo sila. Opo. So meaning, maging responsableng magulang, yun lang talaga. Opo. At saka yung mga naririnig ko din po sa, ano po, yung naririnig ko rin po sa mga ibang tao, nagsiserve po siya as parang motivation po sa akin. Kaya ang payo ko po dun sa mga bata po na maaaring hindi man na ibibigay sa ngayon ng mga magulang ninyo, Ay, yung that's nice. yung lahat ng yung maganda na para sa isang bata na yung may sapat na gusto pagkain, nyo, mga opo, gusto may nyo. mga laruan. It's okay kasi ginagawa ng magulang po ninyo yung best nila para ma-provide yung magandang kinabukasan na nag-iintay para sa inyo. Love, Tony Bennett, and everything.